Hello guys! Magandang araw ng Sabado. Welcome to my vlog. So, habang nag-aalmusal tayo, pag-aralan natin guys yung episode ko ngayon. Yung sa Article 20 tsaka Article 21. Ano po ba yung sinasabi sa Article 20? Ito yung sa forfeiture. So, paano to ginagawa? O paano to nangyayari? Unahin natin yung sa Article 20 guys, no? Mga kapitos, no? Ito nangyayari kapag yung Team A kompleto na at yung Team B ay kulang pa at nandun na sila sa game time nila at meron na talaga tayong schedule 8 AM for example, wala pa sila. Pero kapag dapat nakabihis na yung Team A, nasa loob na ng playing court, tapos apat pa lang tong Team B, so pwede na silang lagyan ng forfeiting time na tinatawag natin 15 minutes mga kapitos, no? Kapag na-reach na natin yan at nag-expired na yung time na yan, nag-buzzer na, saan na natin pwedeng i-forfeit yung Team B. So, ilalagay natin sa score sheet natin 20-0 in favor dun sa Team A. So, doon naman sa losing team, 0-20. So, yun yung una nating tinakil, no? Ang pangalawa mga kapitos, yung sa Article 21, yung forfeiture naman, yung default, rather. So, paano pwede natin gawin yan? For example, ito naman yung naglalaro na, mga kapitos, no? Na sa third quarter tayo, for example, unahin natin yung isang sample natin. Hindi natuloy yung laban, pero lamang yung Team A. Ang nangyari, 85-80 yung score natin. Tapos, kapag hindi na gusto ng Team A yung kanilang laro, tapos biglang nag-walkout sila. So doon pwedeng tayo papasok doon sa default, no? Pero kahit lamang sila, hindi natin ilalagay yung 85-80 for example yun ng score. Kasi sila yung inurasan, pwede rin silang orasan natin mga kapitos ng 15 minutes. So para maglaro o mag-decide na babalik pa sila. Pero kung hindi at wish nilang aalis na sila, so pwede na silang ma-default mga kapitos. How if naman ang lamang naman mga kapitos ay for example Team B naman po yung lamang 85-80. Tapos umayaw po yung Team A. So as is po ang score natin dyan. For example third quarter yan 5 minutes. So 80-85 in favor of Team B. So yun po yung pwede natin ilagay pa rin natin yung score. Gawa ng sila po yung lamang, no? Playable pa po sila. Pangatlong sample natin, Team A, Team B uli. Lamang naman po yung Team A ng 5, 85-80. Pero isa na lang po yung player nila. Samantalang yung Team B naman po ay kompleto pa, 2-3. So may papasahan pa. So kahit lamang po yung Team A, hindi na po siya pwedeng ipaglaruin. Gawa ng wala na po siyang papasahan. So, mananalo na po talaga yung yung Team B. Okay? So, kahit lamang po yung Team A, hindi po natin ilalagay yung yung score. So, ang mailalagay po natin diyan para sa classification po ng natin, 2-0 in favor po sa Team B kasi playable pa po sila kahit sila po ay hindi lamang sa Team A. Okay guys, I hope nakuha po niyo yung diferensya ng dalawa, yung forfeit at default. Okay, thank you very much and God bless you all. Bye-bye.